Nagkaroon ng deal si Chef Zef at Lupi na tutulungan sila na labanan ang Krieg Pirates. Sabi ni Don Krieg na kailangan nilang kunin ang restaurant at ang logbook para magkaroon sila ng informasyon para sa ligtas na pagbabalik sa Grand Line. Sumakay sila bad boys sa kanilang warship habang si Sanji ay pinabuksan ang pins ng restaurant upang gawing battlefield. Nagumpisa ng umatake ang mga pirata pero sinalubong sila ni Lupi gamit ang kanyang gambam rocket kaya nagtalsikan sila pabalik. Sinabi ni Chef Zef kay Sanji na subaybayan mo si Lupi at huwag mo tatanggalin ang paningin mo sa kanya hanggang matapos ang labang ito. Nagsimula nang umangat ang fence ng restaurant na magiging battlefield sa laban. Nagumpisa nang umatake ang bad boys gamit ang kanilang warship. Pinutukan nila ang mga pirata at nilapitan si Don Krieg para bigyan ng direct attack. Hinawakan ito ni Don Krieg at kanya itong inangat at hinagis gamit ang isang kamay. Nagpakitang gilas naman si Sanji at dali-daling sinipa ang warship na babagsak sa restaurant. Tumalsik itong palayo at napabilib ang mga pirata sa lakas ng sipa ni Sanji. Nagrereklamo ang mga bad boys kay Sanji nang nag-umpisa ng umatake ang mga pirata sa restaurant. Nilabanan naman ng mga barumbadong kusinero ang mga pirata, ngunit isa-isa silang pinatalsik ng mga ito. Nagpakita ng fighting spirit ang bad boys at sabay-sabay na umatak. Dumating naman si Pearl ang taong bulitas at isa-isang pinatumba ang bad boys. Tinangkang kunin ng pirata ang kutsilyo ni bad boy na kinagalit ni Sanji at sinipa ang lapastangan. Sabi ni Sanji na walang kayong karapatang hawakan ang chef knife dahil ito ang aming dignidad. Binalik ni Sanji ang chef knife kay bad boy at sinabing tuturuan niya ng gintong aral ang mga pirata. Pinagsisipa isa-isa ni Sanji ang mga pirata para matuto. Hinarap ni Pearl si Sanji at sinabing puro si pa lang ang kaya mong gawin. Tanong ni Sanji, ano ba gusto mo? Matadyakan o mafili? Pinagmalaki ni Pearl ang kanyang armor at sinabing wala pang ni isang nakasugat sa akin sa laban. Inatake ni Don Krieg si Lupi at tumalsik si Lupi papunta sa restaurant. Tumama ito sa ulo ni Pearl kaya dumugo ang ilong nito. Nagalit ito at nagmalaking kong at sumunod na lumiyab ang katawan Pearl. Nagsaboy ito ng fire furl sa paligid at nagumpisa ng apoy. Inatake ni Sanji ang nagwawalang si Boy Bulitas para matigil sa paggawa ng apoy sa paligid. Muling nagsaboy ng fire pearl papunta kay Chef Zef, pero sa isang sipa ng matandang ukluban namatay ang apoy. Umatake na si Don Krieg gamit ang Giant Morning Star. Ito naman ay sinapo ni Lupi at pinabalik upang hindi masira ang restaurant. Tumama ito sa sihil ng barko at bumagsak sa ulo ni Pearl na kinak-knockout nito. Bigla naman hinostage ni Jin si Chef Zef at sinabing sumuko na lang ang mga kusinero at ibigay na lang ang kailangan nila upang wala nang masaktan. Umapila dito si Sanji at sinabing siya na lang ang saktan ni Jin. Sinamantala ni Pearl at sinuntok si Sanji. Tumilapon si Sanji na pinag-alala ni Lupi at tinanong kung bakit di mo iniwasan ang atake. Sagot ni Sanji na pag umiwas ako babarilin niya ang matandang ukluban. To restaurant na lang ang natitira sa kanya dahil nawala na ang lahat sa kanya nung araw na niligtas niya ang buhay ko. Kaya hindi ako papayag na pati ang restaurant ay mawala sa kanya. Pinumpiyang siya ni Pearl at nag-umpisa ang flashback. Ibinibida ni Sanji ang All Blue sa kanyang mga kasamang kusinero sa passenger ship. Ito ay ang parte ng karagatan na nagkonekta sa North Blue, West Blue, East Blue at South Blue. Sinasabi na dito matatagpuan ang lahat ng klase ng isda sa buong mundo. Bilang chef ito ang pangarap niyang mapuntahan. Sinabi ng mga nakakatandang kusiner na alamat lang yon at hindi totoo, pero desidido pa din si Sanji na hanapin ang karagatang ito. Habang kinakain ng ibang kusinero ang mga tira-tira ng customers, sinabi ni Sanji na nakakadiri na ang mga yon at itapon na lang. Sinabihan siya na wag nagsasayang ng pagkain dahil hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari dito sa karagatan. Biglang nagkagulo ang passenger ship dahil inaatake pala sila ng Cook Pirates na pinamumunuan ni Captain Zef ang tinatawag na Red Food Zef. Kinuha ng mga pirata ang mga mamahaling gamit ng mga pasahero. Dahil ayaw mamatay ni Sanji sa kamay ng mga pirata, nagtapang-tapangan ito at hinarap ang mga pirata. Sinipa siya ni Redfoot Zef at tumilapon pero gumagapang ito, at sinabing hindi ako pwedeng mamatay hanggang makita ko ang All Blue. Nagtawanan ang mga piratang nakarinig dito at sinabing hindi totoo ang All Blue. Si Captain Zef lang ang hindi tumawa at sinipa ulit nito si Sanji. Aalis na ang mga pirata nang umalo ng malakas at natangay si Sanji. Dali-daling tumalong sa dagat si Captain Zef upang aligtas si Sanji. Biglang dumating ang malaking alon at tumama sa dalawang barko na nagpalubog sa mga ito. Tinamaan si Redfoot Zef ng barkong lumulubog at naipit ang paa nito. Dahil hindi makawala, dali-dali niyang pinutol ang kanyang paa at nagpatuloy sa pagsagip kay Sanji. Nagising na lang si Sanji na nasa isang isla na silang dalawa ni Captain Zef. Napag-alaman niya na natrap sila sa isang isla. Binigyan siya ng isang maliit na sako ng pagkain, pero nagreklamo ito dahil maliit ang kanyang sako kumpara sa pirata. Sabi ng Captain Zef na mas malaki ako sayo at saka ito pinapunta sa kabilang parte ng isla. Lumipas ang maraming araw at isang tinapay na lang ang natitirang pagkain nito. Dito niya na-realized ang mga sinasabi ng ibang kusinero tungkol sa pagsasayang ng pagkain. Aksidenteng nahulog ang huling piraso ng tinapay niya sa dagat. Naisip nito na puntahan si Captain Zef at nakita niya na puno pa rin ang malaking sako nito. Kanya itong nilapitan upang pagnakawan gamit ang kanyang punyal, pero bumungad ang mga kayamanan at walang ni isang pagkain sa sako.
Sabi ni Redfoot Zeph na napakarami nating kayamanan pero ito gutom na gutom tayo. Tinignan ni Sanji si Captain Zeph at nakitang putol ang paa nito at halos buto na lamang. Pagtanto nito na binigay ni Redfoot Zeph ang lahat ng pagkain sa kanya at pinutol nito ang kanyang paa upang maligtas ang kanyang buhay. Sabi ni Sanji na bakit mo niligtas ang buhay ko? Sagot ni Captain Zeph, dahil sa buong buhay ko, meron akong pangarap na katulad ng sayo. Pagdating ng panahon pumunta ka ng Grand Line at tuparin mo ang pangarap natin. Pahiga si Captain Zeph at napinag-alala ni Sanji. Sweating may nakita si Sanji na barko at naiyak ito habang humihingi ng tulong. Bumalik ang scene sa pangkasalukuyan at sinabi ni Sanji na walang kabayaran ang ginawang kabutihan ng matandang ukluban sa akin, bukod sa pagbubuhis ko ng buhay para sa kanya. Nagalit si Luffy at winasak ang pin ng restaurant na kinabigla ng lahat. Kinagalit ito ni Sanji at kinumpronta si Luffy dahil sa pagbabalak na palubugin ang restaurant. Nagalit si Luffy at sinabing loko ka ba magpapakamatay ka sa isang restaurant? Ganun mo ba gusto bayaran ang pagsasakripisyo ng matandang ukluban para sa'yo? Niligtas ka niya para may gawin kang mabuti para sa iyong buhay at hindi mamatay. Balak kumepal ni Pearl at muling aatake nang biglang inatake ito ni Jin at winasak ang kanyang armor. Nagalit si Don Krieg kay Jin pero sumagot ito na niligtas nila ang buhay natin. Kaya hindi ko sila kayang patayin ng walang laban. Tinawag ni Jin si Sanji at sinabing ayaw ko sanang gawin ito pero sumusunod lang ako sa utos. Sugot ni Sanji na good luck sa'yo dahil mapapatay mo muna ako bago mo makuha ang restaurant. Samantalang si Luffy ay sinabing wala siyang kinatatakutan sa mga Krieg Pirate. Mas marami lang ang bilang nyo kumpara sa ibang pirata sa East Blue, kaya mukha kayong malakas. Galit na galit ang mga pirata at balak ng lusubin si Luffy. Nagpakakuol naman ang hambog na kapitan at pinigilan ang mga pirata, at sinabing huwag kayong magpadala sa pambubuyo. Inutos ni Don Krieg na Jin ikaw na bahala dyan sa kusinero, at ako nang bahala kay Rubber Boy. Nagumpisa ng maglaban si Jin at si Sanji, at nagkaroon ng palitan ng pag-atake. Pero patas ang umpisa ng round 1. Tumama ang atake ni Jin at napahiga si Sanji. Sabi nito na winarningan na kita pero hindi ka nakinig. Muling aatake ito sa nakahigang si Sanji, pero binugahan siya ng sigarilyo sa noo ng cool na si Sanji. Inilaga ni Sanji ang atake at sinipa sa ulo si Jin ng malakas, pero nagawa ni Jin na mag-counterattack na tumama sa tagiliran ni Sanji at pareho silang tumilapon. Bumangon ang dalawa para umpisahan ng round 2. Sinabi ni Sanji na hindi masama para sa isang chief commander. Nagpakita naman ng confidence si Jin. Nakita ni Luffy si Don Krieg na nakaupo lang, kaya naisip nito na umpisahan ng umatake. Nakita ito ni Don Krieg at nagpasabog sabay binarili si Luffy na nagpaatras rito at bumalik sa dating pwesto. Tanong ni Luffy na ayaw mo ba akong labanan? Sagot ni Don Krieg na kailangan pa ba kitang labanan? Madali lang para sa akin na pulbusin ka. Naagaw naman ang pansin ni Luffy nang marining si Sanji. Duguan ito dahil tinamaan ng atake ni Jin. Paupo si Sanji na dinadamdam ang natamong atake. Nagumpisa ng umatake si Jin at nakailag naman si Sanji sabay sipa para sa counter-attack. Naramdaman ni Sanji ang bali sa kanyang balakang at ito ay napaluhod sa sakit. Tumayo si Jin at hinawakan si Sanji upang bigyan ng finishing blow. Ngunit hindi niya ito magawa at naiyak dahil si Sanji ang nagligtas ng kanyang buhay. Sinabi niya kay Don Krieg na hindi niya kayang gawin, nagulat si Don Krieg sa sinabi ni Jin. Nagalit rito ang mayabang niyang kapitan at sinabing hindi na kita tinuturing chief commander simula ngayon. Naghanda ng magpaputok ng poison gas si Don Krieg, kaya tarantang nilabas ng mga pirata ang kanilang gas mask. Para kay Jin ay handa na niyang tanggapin ang kanyang kaparusahan, samantalang si Luffy ay sumugod sa hambog na captain. Pero hindi siya hinayaan makalapit at pinutukan ng machine gun kaya tumakbo ito pabalik. Tinapon ni Jin ang kanyang gas mask sa dagat. Sabi ni Don Krieg huli na ang lahat Jin kaya mamatay kayong lahat. Pinaputok nito ang poison gas kila Jin. Lumusong sa dagat ang mga barumbadong kusinero at nagtago naman sa loob ng restaurant ang iba. Si Luffy naman ay nagnakaw ng gas mask sa dalawang pirata at inabot kay Jin at Sanji. Ngunit kinulang si Luffy ng para sa kanya at dito sumabog ang bomba. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.